Ay, magandang araw sa inyong lahat. Baliwala kay hindi. Nagtatanghalian ako sa isang buffet restaurant. Kaya lang, sabi ko, wala pa naman yung mga kasama ko. Nauna na ako, kumain na ako ng mga sushi, no? Hindi mo man lang inintay yung mga eh, grabe ka, Roque. Anyway, o sige, baka trip mo na talaga at gutom ka na, no? Kaya nasasabihan sila na pati pagka kaya, kaya pala pinapabigyan ng reaction ito mga kababayan tungkol pala sa kainan at lamunan ho mga bossing. Nung nakaraang ano lang 'di ba? Nung nakaraang mga taon o kung kailan may isang taon o ilang buwan yung makalipas mga bossing. 'Di ba pinagtatawanan sila dahil nga po doon sa ano, sa humba, awayang humba ho mga kababayan at meron pa lechon-lechon pa. Tapos eto na naman si Roque, oh, sige. Pero dahil siyempre, kailangan tayo mag-sour dahil mga matitindi ang mga balita. Ano ba yung mga balitang yan? Sige. Well, unang-una, well, kakaiba po na umamin ang Malacanang na nagkaroon daw ng medical assistance ang junior dahil nagkaroon daw siya ng mga discomfort. Ayan na. Kaya naman, nakasaad po yan sa Biblia, ha? Ang ating mga katawan ay templo ng Panginoon. Okay. At ang mga hindi nag-aalaga sa ating mga katawan na templo ng Panginoon ay pinarurusahan. Oh, ganun pala yun. Sandali lang, Roque, ha? Maiba kita. Hindi naman, wala naman banta ang buhay ng presidente doon sa nararamdaman niya. At sabi, ito ha, base po sa nabasa ko ng mga eksperto, mga boss chief amo sir, yung karamdaman o yung naramdaman na discomfort po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay kayang-kayang lunasan ng mga antibiotic. Oo. Ganun kasimple, mga bossing. Ngayon, eto, pinapalala nila. Kaya nakakasuhan yung ibang mga kasama ninyo eh. 'Di ba, Shiro Kansaki at Tommy ng Cereza Force? Sino ba naman kasi nagsabing magbisyo siya? Ayan, dapat Wala pong kinalaman sa bisyo yun. Kung kilala nyo po, mga boss chief amo sir, si Doc Adam. Ayan, sumikat ho yan sa YouTube. Pero nawala po ng mga ilang panahon dahil nga po, hindi ko alam kung dahil doon sa kaso-kaso, pero ako ho nahuhusayan at nagagalingan po ako kay Doc Adam, no? Kasi po dinidebunk niya yung mga nagpapalaganap ng mga hindi totoo, lalong-lalo na po pag usaping medical ho. At ito pong karamdaman ho ni Pangulong Bongbong Marcos ay kayang-kayang anuhin sa antibiotic. At ang dahilan daw po ay kasama daw po sa pagtanda. Kasama daw po sa pagtanda natin yung magkaroon ng sa pagkakaintindi ko maliliit na mga butas at nagagamot ng antibiotic doon sa intestine, no? Paki-correct ako. Baka na-overread ko ho, mga bossing. Pero ganun lang daw ho. Walang banta sa buhay ng Pangulo at maayos ang ating Pangulo. sabihin na niya, pinaalalahanan na siya ng kanyang kapatid. Kasi siguro panahon na nabigyan niya ng prioridad ang kanyang kalusugan. Dahil alam niyo talaga, yung paggamit ng cocaine at iba pang Ito na. Mag-uumpisa na hong mag-fake news ho si Roque, mga kababayan. pinagbabawal na gamot. Kaya po yung pinagbabawal, unang-una, dahil yan po ay nakakasira sa ating katawan na templo ng Panginoon. Ano bang nangyari dyan? Ano masasabi mo kay Pangulong Duterte? Ano yung katawan ni dating Pangulong Duterte? Templo nino yun. Kasi yun, hindi naniniwala sa Panginoon. Minumura nun yung Panginoon. Di ba? Sinasabihin ng stupido ang Panginoon nung dating Pangulong Duterte. Templo nino yung katawan ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Shiro Kansaki, putik, coke pa rin ang nasa isip ni Humbakla. Totoo. May nagamit na naman, sumakit lang ang tiyan at nagtatae si Pangulong Bongbong Marcos. Correct, no? Baka mauna pa kayo, Roque, baka ikaw daw ang mauna, sabi ni Ma'am Daisy Almenario. Eto, si Rodrigo Duterte ho, nandito na. Boss Rodrigo Duterte, sino ang nasa templo ng iyong katawan? Kasi ikaw hindi ka naniniwala sa Panginoon di ba? Sino ang nasa templo ng iyong katawan? Siguro po yan ay nahirapan siyang huminga. Isa po yan sa mga side effect na cocaine at pag nahirapan na huminga. Yes, uy, sumakit lang ang tiyan.
No, walang paghihirap ng paghinga. Pwede rin pong magkaroon ng organ failure yan. Now, ayaw natin pagdasal ang masama na mangyari kay Marcos Jr. Pero alam naman natin na talagang susi o Kasi 'di ba mahilig kayong mga DDS na gano'n, umaabot nga sa punto na ang mga DDS o mga kababayan ay nagpapalaganap ng fake news ho, 'di ba? Ng fake news ang ibig ko sabihin, nadodoble lang yung salita ko. Sila yun, kaya nga umaabot sa punto na yung mga kasamahan ho nila, mga kababayan, nakakasuhan ho, 'di ba? Oh. ang solusyon talaga sa ating mga problema ay ang pagkawala niya bilang Hindi. Eto sabi din sa akin ni Ma'am Trexibilla ito, no? Ang solusyon ng Pilipinas ay ang pagkawala ng mga Duterte at ng tropa ni dating Pangulong Duterte, which is ito hong sila Roque. Grabe daw yung ginawa niyo nung, kayo ang namumuno, nung kayo ang nasa administrasyon dati. Oh, 'di ba? Pumasok yung pogo, pumasok yung, iba't ibang mga kabulastugan ho, mga kababayan. Pati yung mga ipinagbabawal na gamot na pinagyayabang nila na susugpuin daw po, nasugpo po ba? Hindi. Mga kababayan natin ang nasugpo ho. Mga kababayan po natin ang naubos at hindi po yung ipinagbabawal na gamot na pinagyayabang nila. presidente. Pero ako naman po ay Kristiyano, kaya hindi ko po siya pagdadasal na may mangyari sa kanya kalusugan. Ah. Pero papaalala ko lang po sa kanya na nasa Biblia. At pinost ko po yan sa aking page, no? Sa aking Facebook page, na talagang pinarurusahan ng Panginoon ang mga tao na hindi pinangangalagaan ang kanilang katawan na templo ng Panginoon. Ikaw nga, tingnan mo yung itsura mo. Bilang isang fitness instructor ho, bilang isa pong coach, no? Sa gym ho, mga kababayan. Sa makikita ko kay Roque, obese ho eh. Oo, no? Oh, ibig sabihin hindi niya din pinangangalagaan ang kanyang katawan na templo ng Panginoon daw. Di ho ba? So siyempre, kung hindi ka naman Kristiyano, kapag inabuso mo yung katawan mo, alam mo namang pinagbabawal dahil Yung humba, yung humba, alam mo na mataas sa kolesterol yan. Yung lechon, alam mo mataas sa kolesterol yan. Pero nakikipag-agawan ka doon sa ICC. Kaya nga pinagtawanan kayo. Oh, pag abuso din yan sa katawan eh. 'Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, maraming hotdog ang kinain ni Humbakla. Huy, grabe ka. Anong hotdog? Tender juicy hotdog? Bakit to gano'n, no? Kapagka ho napo-post ko nang hindi sinasadya, ito hong si Roque, mga kababayan, yung mga pinagkokomento niyo diyan kay Roque, mga hotdog, bakit to gano'n? Kinakawawa niyo si Roque. Na-post ko lang ho nang hindi sinasadya, nakabuka yung bunganga ni Roque, no? Kung ano-ano na po yung mga pinagkokomento niyo diyan, nandiyan yung medyo hotdog, oh. nakakasira sa katawan at sa pag-iisip at patuloy ka sa bisyo, talaga ikaw na ang gumawa ng dahilan para masira ang iyong katawan at matigok. Wala na ibang tao. Paulit-ulit silang bisyo na naman, ano? Ayan hindi ko sinasadya yung pagkakapindot ko ng post diyan. Hindi ko sinadya na nakabuka yung bunganga ni Roque, sakto lang po doon sa pagkakapindot ko kasi sakto doon sa pagkakatapos nung kanyang sinabi. Pero paulit-ulit, no? Mga bossing, sabi ni Sir Danilo, espeo, diverticulosis, ay parang appendicitis. At kasama daw sa pagtanda yan. At yung sinasabi, mga bossing, na palunas o lunas para doon sa sakit ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong iba kundi antibiotic, mga kababayan. Sabi ni Mina sa Luna, parang iba magsalita si Humba. Concern o natutuwa? Natutuwa ho yan. Kasi nga ho, mga kababayan, ang tanging makapagpapalaya lang doon sa problema ni Roque sa kanya ay ang matanggal, mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Sir Diego Uy at Isabel Domin? May kasalanan dyan. Hari nawa,
Wag naman sana mangyari sa kanya yan dahil tayo Kristiyano nga. Pero, kinakailangan talaga gawin na niya yung sinabi ng kanyang ate. Kinakailangan na niya magbitiw sa pwesto. Alam niyo wala tayong ibang aasahan kay Roque, mga kababayan, simula umpisa hanggang sa dulo. Bakit po? Kasi nga yan lang ang lunas para po, matapos ang kanyang problema, ang mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, Adora, ng Vancouver o Canada? Napunta ako diyan. Ang ganda diyan. Nag-stay ako sa ano ba 'yun? Pan Pacific. Ang ganda diyan. Nag-stay ako diyan sa Vancouver. Nag-stay ako sa Pan Pacific tapos nasa harap po yung, cruise ship. Ay naku po. Tapos magbe-breakfast ka doon sa lobby, ng Pan Pacific. Kitang-kita mo yung cruise ship habang nagyeyelo ang paligid. Ang ganda 'no, babalik kami diyan mga June. O tuloy. Tutukan ang kanyang kalusugan, Okay. magpa-rehab nang sa ganun, mapahaba pa ang buhay niya. Alam mo, konti lang naman ang tanda sa akin ng ating bangag na presidente. Ako, ninanais ko na lang ngayon dahil ako 60 na. Wala na akong iba kinahangad kundi makita ko sana yung aking mga apo at gaya na aking lolo, makita ko na matapos man lang sa kolehiyo ang mga apo ko at mailagay sa Okay, titigil ko na. Boring na kami sa iyo. Sabi ni Music Stories, Mark Ramos, alisin mo na si Roque. Baka ako magkasakit sa pinagsasasabi ni Roque. Umuwi ka, Roque. Sagutin mo mga kaso mo. Kaso umaasa pa ho si Roque, mga kababayan, na makaliligtas siya, makalulusot ho siya, mga boss chief amo, sir. Yun, tingnan mo, yung itsura ni Roque. 'Di ba? Yun ang inaasahan. Bumalik ka at harapin mo ang kaso mo, sabi ni Mina Saluna.